sulyapan ng mga piling alagad ang kanyang kaluwalhatian upang patatagin ang kanilang pagsunod sa Kanya. Ito rin ang mensaheng nais ipahatid sa atin ngayong panahon ng Kwaresma. Manatiling nananalig kay Jesus sa gitna ng mga pagsubok, sakit at mga kabalintunaan sa buhay. Kasama sina Pedro at iba pang mga alagad, sama-sama nating dinggin ang tinig ng Ama na nagbubunyag ng katotohanan tungkol sa Kanyang anak. Ang tagapamuna po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Ansel Nicasio, SVD. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa awit pambungad. Sarili maialay, tulungan mong ihala kami ng bagong mana. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo magkata sa ating banal na misa, muli tayo magsisi, humingi tayo ng patawad mula sa Panginoong Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Diyos naming Ama, ipinag-utos mong pakinggan namin ng iyong minamahal na anak. Ipagkaloob mong pag-isip-isipan namin ang iyong mga pangaral upang luminis sa aming at mata mo ang iyong kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Magsiyupon lahat. Inutusan ng Diyos si Abram na iwanan ng kanyang nakagawi ang buhay upang panimulan ang lipi ng sambayanang pinili ng Diyos. Ang pagtawag kay Abram ay sagisag ng ating paglalakbay sa pananampalataya. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo, para marami ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y ang susumpain. Ang lahat ng mga bansa
Pihong ako'y hihin na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din. Sumunod nga si Abram sa utos ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon pag-asa ka namin, mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat at mundo'y laganap. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit o poon ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa iyo nasasalig. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Inialay ni Jesus ang kanyang buhay, alang-alang sa atin, hindi dahil karapat-dapat tayong tumanggap ito, kundi kalooban ito ng Ama na handugan niya tayo ng ganitong biyaya. Hinihimok tayo ni San Pablo na maging mapagpasalamat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal kong kapatid, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit, nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magbigay galang sa banal na ebanghelyo. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Hesu Kristo. Sa ulap na maliwanag, ito ang siyang pahayag. Ang Diyos Ama na nangusap, ito ang mahal kong anak, lugod kong dinggin ng lahat. Nagpupuri kami sa iyo,
Panginoon Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na si Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbabagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad, sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuting narito na tayo. Kung ibig mo, gagawa kami ng 3 kubol, isa para sa inyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias. Nagsasalita pa siya nang dumating ang isang maningning na ulap. At mula dito ay may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Ang mga alagad ay takot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila ay lumuhod. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinawakan, tumayo kayo, huwag kang matakot. At nang tumingin sila, ay wala silang ibang nakita kung hindi si Jesus. Ito ang ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Mga kapatid, ang aral at mensahe para sa ating sa linggong ito mula sa ebanghelyo ay ang pagbabagong anyo, pagpapabuti ng ating buhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Pangbigyan ng diin ng ating Panginoong Jesucristo ang diwa ng pagbabago, ipinakita niya sa kanyang 3 alagad ang kanyang parang transition na mula sa kanyang makataong anyo ay nakita ng mga 3 apostoles kung paano na-transform ang kanyang appearance na sa isang anyo na makadiyos, maningning at kaakit-akit. Ang pagbabago, ang pagpapabuti ay isang bagay kung ating iisipit mamasdan na likas sa ating buhay at sa ating pagkatao. Nais na meron tayong likas na tendency na maging mahusay, maging kaaya-aya ang ating sarili, ang ating anyo, ang ating, unang-una, nakikita to sa ating appearance. Kung tayo ay pupunta sa mga publikong lugar, hindi tayo nagdaramit ng parang dinaramit natin sa pangkaraniwan sa ating bahay. Hindi tayo nakashort, nakatsinelas na lamang. Habang pag tayo pumupunta dito sa misa, nagbibihis tayo ng disente, ng husay, sapagkat umaharap tayo sa ating Christian community sa isa, lalong-lalo na umaharap tayo sa Panginoong Diyos. Ngunit, kung harap tayo sa Panginoong Diyos, at kung haharap din tayo sa ating kapwa-tao ng mahusay at magandang anyo, hindi lamang sa external appearance, kinakailangan din na ang ating anyo ay makikita sa ating isipan, sa ating ugali, at sa ating pakikisama. Ang anyong iyan ang mahusay para sa ating buhay. Maganda nga ang ating bahay, maganda nga ang ating damit, maganda ang ating mga kasangkapan,
ay kung bulok naman ang ating isipan, bulok ang ating ugalit, damdamin, ay sa harap, lalong-lalo sa harap ng Panginoong Diyos, ay hindi pa bago ang ating anyo. Luma, bulok, at hindi kaaya-aya sapagkat ito'y nababatay sa kasalanan. Subalit ang bagong anyo na gusto ng ating Panginoong Diyos ay batay sa pagmamahal, katapatan, at karunungan, ano ba yan? Katarungan at kahusayan. Balikan natin itong ebanghelyo. Yung pagbabagong anyo ng ating Panginoong Jesucristo, ang isang pakay ng ating Panginoong Jesucristo para sa mga apostoles ay bigyan din ng lakas ng loob. Ang pagbabagong anyo nakapagbibigay ng lakas ng loob, nakapagpapatatag ng personalidad at ugali ng tao. At timely, napapanahon ang pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagkadiyos, sa kanyang tatlong apostoles, sapagkat nang nangyari yung kanyang, ang tawag doon ay transfiguration, ay siguro mga 2 o 3 buwan o linggo bago siya papasok sa Jerusalem, at doon siya huhulihin, doon siya ikukulong, papahirapan, ipapasak krus at mamamatay. Ilang beses na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga apostoles ng kanyang nangangaral na siya paparito upang magtatag ng isang kaharian. Ngayon, ang mga apostoles ay ang isa sa kanilang isipan na hindi pa masyadong nagbabago, ang kanilang pag-aakala sa kaharian ng ating Panginoong Jesucristo na kanyang itatatag ay kahariang politikal, kahariang may teritoryo, at sila ay magkakaroon ng mga magandang posisyon sa kaharian ng Panginoon. Subalit hindi yan ang pakay ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kaharian na gusto niyang itatag ay kaharian ng kanyang mga alagad at mga sumusunod sa kanya, at ang nagbubuklod sa kanyang kaharian, hindi mga armas, hindi kayamanan, hindi ambisyon, hindi authority na pandaigdig, kung hindi pag-ibig, pagmamahal, pagtitiwala, at paglilingkod sa Panginoong Diyos. Unang sinusunod sa kaharian ng ating Panginoong Jesucristo ay ang kalooban ng Panginoong Diyos. Mawawalan ng lakas loob ang mga apostoles at noong ang ating Panginoong Jesucristo ay nahulit, pinamatay sapagkat sa kanilang pag-aakala, wala na, bagsak na ang kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. Subalit, alam nila, nung makita nila ang pagbabagong anyo ng ating Panginoong Jesucristo, ito'y isa ng pagkakataon kung bakit kahit na sila'y nagsilisan, karamihan sa kanila ay nagsilisan at iniwan ng Panginoong Jesucristo, hindi lubos na nawala ang kanilang paniniwala at pagtitiwala sa Kanya, sapagkat somewhere sa likod ng kanilang isipan ay kanilang nakita na ang kanilang sinusunod na Panginoon ay hindi pangkaraniwang tao lamang, subalit isang tao na mananakop at Diyos din. Ganon din sa ating buhay. Ang huling hantungan ng ating pagsisikap at pagbabagong anyo ay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo at ang atin ding muling pagkabuhay. At ang pagbabagong anyo na ibinibigay sa atin ng Panginoon at inilalahad sa atin upang ating kamitin ay ang pagbabagong anyo na kakamit sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Panginoong Diyos. Kaya nga, noong ang ating Panginoong Jesucristo ay nagbagong anyo doon sa bundok, may narinig na tinig at na nagsasabi, ito ang aking mahal na anak na aking kinalulugdan, sundin ninyo siya. Ang Diyos Ama ay lugod na sa sisiyahan, lubos na satisfied sa kanyang anak, sapagkat ang kanyang anak ay lubos na sumusunod sa kanyang kalooban hanggang sa kamatayan
upang isagawa lamang ang nais isa paggawa ng kanyang Ama. Kung ating hinahangaan, kung ating ibig sundin at ibig nating maging makamit ang tunay na anyo na ibig ipalarawan sa atin ng Panginoong Diyos, ito'y makakamit natin hindi sa makamundong paraan, kundi sa paraan ng kalooban ng Diyos. Ang ating pagmamahal, ang ating pananalig, at ang ating pag-ibig sa Kanya at pagmamahal sa ating kapwa-tao, katulad ng ipinamahagi at halimbawa ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sabi nga ng nabasa ko kanina yung column ni Father Jerry Orbos sa Inquirer. At sabi niya, kung sa ating buhay, kung makikita ng Panginoong Diyos ang anyo ng ating buhay ngayon, siya ba kaya ay tatango at sasang-ayon o kaya iiling ang kanyang ulo at sasabihin, hindi pa, kulang pa. Tingnan natin ang ating sarili, isipin natin ang ating mga gawain, suriin natin ang ating budhi, at sa liwanag ng Espiritu Santo, tingnan natin anyo ang anyo ng ating buhay. Ano ang anyo ng aking pagkatao? Ano ang anyo ng ating pakikisama sa iba? Ito ba ay hasang-ayunan ng Diyos? At sana naman, katulad ng sinabi niya noon sa bundok, ito ang aking anak na aking kinalulugdan. Kung makita niya tayo'y patuloy nagbabago ng buhay, tayo rin sasabihin niya, kayo ay aking mga tunay na anak, ako ay nalulugod sa inyo. Nagsitayo ang lahat. Magsitayo tayong lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, nilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tayo manalangin sa Diyos nating Ama nang may kababaang loob upang sa ating paghahanda tuluyan tayo maging dalisay katulad ni Kristo at sabihin natin, Panginoon, panibaguhin mo kami. Panginoon, panibaguhin mo kami. Maisabuhay nawa ng simbahan ang tapat na pagbabalik loob bilang paglalakbay tungo sa tahanan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Panginoon, panibaguhin mo kami. Hangarin nawa ng mga pinuno ng ating pamayanan ang katotohanan at katarungan tungo sa malinis na pamamahala. Manalangin tayo. Panginoon, panibaguhin mo kami. Sila nawang pinanghihinaan ng loob ay mapatatag ng pagbabagong anyo ni Jesus upang maipagpatuloy nila ang paglalakbay tungo sa higit na pananalig, pag-asa at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, panibaguhin mo kami. Makapiling nawa ni Jesus sa kanining-niningang walang hanggan ang mga kapatid nating pumanaw. Manalangin tayo. Panginoon, panibaguhin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan.
Manalangin tayo. Panginoon, panibaguhin mo kami. Panginoong Diyos, patatagin mo kami upang masundan namin si Jesus hanggang sa pagkakapako niya sa krus, sapagkat sumasampalataya kami na sa kabila ng mga paghihirap ay naghihintay ang matamis na kaluwalhatian. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Magsitayo ang lahat. Mga kapatid, tayo manalangin ng Panginoong ating mga alay ay magiging karapat-dapat sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Panginoong Diyos, naway mapawi ang aming mga kasalanan sa bisa ng mga handog namin sa iyo. Pakabanalin mo ang aming mga kaluluwa at katawan upang maipagdiwang ng marapat ang kapistahan ng muling pagkabuhay alang-alang kay Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Tunay ng marapat at matuwid, angkop at magaling na magpasalamat kaming lagi sa iyo, Amang Banal, Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Matapos na yang ipahayag sa mga alagad ng kanyang kamatayan, ipinakita sa kanila ang kanyang kaluwalhatian sa bundok na banal. Pinatunayan na siya ay magdaraan sa hirap ayon sa hula ng mga propeta bago mabuhay na maguli. Kaya kasama ng mga anghel at mga banal, ngayon kami nagbubunyi sa iyong kaluwalhatian.
Ama namin banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya sa mamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, ibinigay sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Ibinigay ang kalis sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo upang sa iyo ay maglingkod. Sinasamo namin na kaming makikibahagi sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco, aming Papa, ni Roderick Pabilio, aming Administrator, Bishop, at ang lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na rahimlay nang may pag-asang muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga yumao. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong liwanag. Kawaan mo at marapatin kaming lahat na makibahagi sa iyong buhay na walang hanggan. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng mga apostol at mga banal, na namuhay dito ng malugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang papuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan niya, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Bilang mga mapagmahal na anak ng Diyos, tayo umaway sa ating Ama sa langit. Ama namin sa langit ka, sambahin
at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng pahamak, samantalang aming pinananabikan ang takilang araw ng pagpapahayag ng aming tagapagligtas na si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pangkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alay ng mga kasalanan ng mundo. Awa ka sa amin, Kordero ng Diyos, awa ka. Kordero ng Diyos na nag-alay ang mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Natirito ang ating Panginoong Hesukristo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng ating mga kasalanan, tayo mapalad na tinatawag upang siya ay tanggapin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lahat ng takot sa inyong damdamin, ang pangalan niya lagi ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid
tunay na kalayaan. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap. Siya ay buhay, manalig ka. Ang ngayon, tila walang mararating na bukas. Ngunit kung siya ang ating maglandas, hanggang sa ay muling mabibigkas. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap. Siya'y buhay, manalig ka. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap. Siya'y buhay, manalig ka. Ating pong awitin na ating post-communion song. Salamat, Panginoon, salamat. Salamat, salamat sa iyo. Salamat sa nakaraan linggo. Salamat sa mga biyaya mo. Dalangin sa iyo ay pagpalain ang darating sa amin sa linggo, upang dito muli ay magkatipon para magpasalamat sa iyo. Salamat, Panginoon, salamat. Announcement po. Please be informed that we have the Stations of the Cross, which commemorates the passion, death, and resurrection of our Lord every Friday in our shrine at 5:30 p.m. Everyone is invited to participate. Also, the National Shrine of St. Eutydeus will have the Paris Lenten Recollection on March 14, 2020, Saturday, from 7:30 a.m. until 12 noon. Guest speaker is Monsignor Gerardo Jerry Santos. Everyone is welcome to attend. Those interested may register at the parish office. Thank you and God bless. Magsilunod pa lahat para sa ating panalangin. Prayer for a new Archbishop. Heavenly Father, you have blessed our Archdiocese time and again with good, holy, learned, and wise shepherds who have led us ever closer to you. Aware of your profound love for us, we ask you to bless us once again. Send us a good, holy, learned, and wise man to become our next Archbishop. Inspire us, the clergy, religious, and laity, to work generously with him so that we may grow together in your love and continue the good work you have begun in us for the sake of your all people. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Oratio Imperata against the spread of the coronavirus disease. God, our Father, we come to you in our need to ask your protection against the coronavirus disease that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission.
Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those government and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Please stand as we pray the prayer of Saint Gertrude, prayer for the holy souls in purgatory. Eternal Father, we offer you the most precious body and blood of your divine Son, Jesus, in union with the masses offered throughout the world today, for all the holy souls in purgatory, for sinners everywhere, for sinners in the universal church, those in our homes and within our families. In Jesus' name, amen. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, nagpapasalamat kami dahil sa iyo mga maluwalhating kabutihang loob, nabubuhay pa kami sa lupa, ay ipinadarama mo na sa amin ang kaligayahan sa langit, alang-alang kay Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo din. Pagpalain naman tayong lahat na makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kumayo tayo mapayapa, mahalin natin at paglingkuran ang Panginoong Diyos. Salamat sa Diyos.